Alright, good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan naman natin itong si Petra, si Senator Peita, Alan Peita Cayetano. Peita yung tawag sa bigkas sa mga Australian sa Peter. Okay, so ang masakit po rito ha, ito ho pa lang si Alan Peter Cayetano, hindi relasyon po na hindi personal eh ano, sa trabaho. Pero walang hiya akalain mo ha, 'di ba? Nung marinig lang nito ni Alan Peter Cayetano na iniimbestigahan ng NBI, hindi man lang niya tinanong what triggers the investigation. Why just now? 'Di ba? Nag-react kaagad siya at inilaglag niya si Vince Dizon. Kaya tuloy, sabi ko, masyado siyang kabado, masyado siyang maingay, nagngangal-ngal na naman. Naalala ko tuloy yung video na sinasabi ni Sentry, ni Trillanes. Etong si Alan Pierre Cayetano, napakagaling nito sa pananabotahe. So, natin to. So mukhang sabi ko mukhang natatakot itong si Peter. Baka ang akala po nito, siguro baka ho ang bubuo dito sa BJMP, di ba? So we already have Bong Revilla, then Jinggoy, and then Marcoleta, and then maybe coming soon or sooner, Peter Cayetano. Di ba? So mabubuo, kala natin Padilla. Hindi ho eh. Kasi yun pong mga nasa BJMP na to, ito po yung may mga kasong plunder. Okay, so may dahilan naman, may katwiran naman para siya mag-react ng ganyan. Diba? Pero sabi po ni Batibag, wala naman akong pinapangalanan. Patay. Oh. Hindi, issue po talaga yung kaldero na yun dati, 50 million. Ganong itsura. Tapos sabi niya, private firm ang nagbayad. Paano yun nangyari? Diba? Ayan sabi, NBI sisilipin ng bilyon-bilyong unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex. Alam niyo ba ang sagot ni Alan Pierre Cayetano dyan? Yun daw pinakamaganda raw yung facility, maganda raw yung naging performance, nag-overall champion tayo. Pero ang problema, hindi niya po sinasagot yung mga issue katulad ng unliquidated. Okay? At alam niyo ba, yari ka. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Nakikinig talaga siya sa mga vloggers I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. Kalokohan mo, Alan. So, kung ang issues tungkol sa kanila, sa infrastructure, meron na nagsagot. Kay Vince Dizon. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay-bigay siya doon sa pinigistigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagpili ng tiwanan, ating tatawagin. Di ba? Kasi, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inimbestigahan na yan si Vince Dizon. Nung nasa BCDA. Kasi yung sa BCDA na yan, ang papel nila doon, since yan ay nasa Clark, yung struktura, so sila yung nagpagawa. Ngayon, etong si Alan, meron siyang yung pisgok ba yung ganon? Actually, ito po updated. Ano yun, Alan? Ano yun? Ayan First of all, the procurement law has many modes of procurement. Wala po talagang bidding. 2019 yon. So don't make it appear. Mahina yung audio. Teka, ito. Sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Kaya tanong bakit nga walang bidding? Di ba? Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure.
the chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. Nilaglag The si president of the Dixon. BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, Binanggit niya yung Pasig. So, di ba? He's insinuating na may anomaly na nangyayari din doon. Di ba? Sa Pasig. Tarantado talaga. Tama ho kayo. Sabi ni Mayan channel na loko-loko yan si Alan Petra, Peter Cayetano, maitim ang budhi. Tama ho kayo. 'Di ba? Bakit kailangan pa niyang banggitin doon na siya rin naman yun din naman yung contractor na yan, yun din ang contractor ng Pasig City Hall na under construction ngayon. Loko nga si Alan, damay-damay, 'di ba, nang papahamak ng kanyang kapwa. Imbis na sagutin niya, ba't walang bidding? Well, according to this law ng Procurement Act natin, na ipinasa natin dati kung kasali siya ron, 'di ba? Base sa section ganito, pwede yung walang bidding kasi ganito yung situation. Hindi po natin yung naririnig kay Alan. go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po Istok. chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. Okay, sana lang. 'Di ba? Sana nga lang. Okay. Loko talaga to si Alan Cayetano. Mga kabayan, gusto kong pakita sa inyo muna. Eto. Yan. So sabi rito, NBI launches probe daw, no, sa 10 billion alleged yung 10 irregularities daw. Sabi rito, NBI has officially launched a sweeping probe into the alleged funding anomaly surrounding the multi-billion peso sports complex in New Clark City in Tarlac. Now, what triggered the investigation? Sabi dito, investigators stumbled upon the issue during the recent visit to New Clark City to scope out land for the new 70-hectare NBI Academy. So, pagpunta nila ron, nakita nila ngayon yung pinatayo para sa SEA Games. Actually, tinawag ito dati ni Riza Bebe, ni Senator Riza Ontiveros na white elephant. Galit na galit si Pia Cayetano niyan. Now, sabi rito, while on site, the Bureau received information pointing to massive unresolved financial red flag. So, na-trigger po sila imbestigahan ito. Bakit po? Sabi nila, bakit almost 7 years hindi nyo pinupunaya, ngayon nyo lang pinuna? Mga kabayan, alam niyo ba yung mga usapin ng graft and corruption? Meron po itong, kung di ako nagkakamali, 20 years na palugit ng batas na pupwedeng ungkatin, imbestigahan, magsampa ng kaso. So hindi po feeling safe agad pag lumipas ang nakaraang ang isang administrasyon. Okay, hindi pa feeling safe dapat doon. So na-trigger ngayon ng pinuntahan. Kasi kung wala namang anomalya, ba't ka matatakot magangalgal si Alan, di ba? No public bidding, lang yun na lang 10 billion unliquidated, saan napunta yan, di ba? Anong nangyari? Bakit almost 7 years it remains unliquidated? Congressional insertions. Ito, wala naman pong rito si Alan Cayetano sa insertion na to ha. Sinabi na po yan ni Vince Dizon. Kasi nga naman yung sa 2019 na yan, hindi po siya congressman. Yung budget na ito kasi, yung 2019, 2018 po yan binuo. Okay? Para sa 2019. So yung pondo para dito, naka-inject na yan sa NEP, sa request. Pero ang tama ka ron, Rostom Cordova. Pareho tayong Cordova. Ang importante dyan, yung
ma-liquidate. Di ba yung liquidation ng pera? Now, yung Cauldron, sabi nito, in addition, the physical sports facilities, Matibag confirmed that the NBI will also take another hard look at the controversial 50 million SEA Games Cauldron, the giant structure designed by late national artist Francisco Manyosa and drew heavy public backlash in 2019 over its massive price tag. Ang ganda ng paliwanag ni Alan dyan. na parang ang dating pagka inalis natin yan, anong magiging itsura nitong palaro? Ito yung pinaka-symbol. Putik na buhay ito. Hindi naman yun ang usapan dun eh. Di ba? Kesyo private firm daw yung nagbayad dyan. Teka, bakit napadpad yung private firm? May mga usapin pa nga kasi ito ng pangungutang. No? Parang na-involve pa yung sa ibang bansa, yung Malaysia, no? Yung kanyang yung tag dito, foundation niya. Oh, kaya kailangan talagang maimbestigahan ito thoroughly. So alam niyo ho ba, 'di ba, ang source of the information itong Wikipedia. 'Di ba? Alam niyo ba ha? So nung tiningnan ko to, updated po itong page na ito July 14. Pero ngayon nung tinignan ko po, pakita ko lang sa inyo, ito ho ay grabe, updated na naman po. Tingnan nyo ha, laging ina-update ito. Mukha talaga nga kako na gigibain dito ni Matibag si Alan Peter Cayetano. Here we go. Ayan o. So yung kanina ho, updated ang Wikipedia ng July 14. Ngayon ay July 17. O baka bukas updated na naman ito. Nilalaman po nito ang lahat ng mga information, pati yung mga nagsipanalo, yung mga issues na nangyari rito noon diyan sa palaro na yan. Cauldron, venues, yan, torch, lahat-lahat yan. Pati yung mga problema rito. Yan, nandito lahat yan, makikita ninyo. Pati yung accusation na pinakain ng kikiam, di ba? Tapos yung mga Muslim, nag-serve sila ng pork doon. Lahat ng mga issues na yon nandito. So anong ibig sabihin na nilagay yun dito? So gusto ng NBI na maipakita sa taong bayan na ano yung kanilang iniimbestigahan, ano yung mga naging issues, ano yung naging magandang bunga naman nito. No, umaga parang balance. Kaya kapansin-pansin, in-update po ito. Maganda naman yung facility. Kaya lang ang problema, yung kaperahan talaga. Diba? Tama naman na ito po ay, lalo na to. Tama naman na ito po ay na-account ng maayos. Diba? Hindi pwedeng ang paliwanag sa accountability ay rhetoric ni Alan Peter Cayetano. Oh. Lagot ka, Alan. Talagang natrabahuin ka. Kung sino yun nga po ganyan naman po talaga si Alan Peter Cayetano Kung sino-sino yung mga ipagtuturo niya, 'di ba? Para ika nga makaiwas sa atensyon. Ito pa, sabi rito, sa naging personal manifestation ni Cayetano raw nung Wednesday, sabi niya, sinabi niya ng proyektong ito kabilang ang controversial na kaldero, 50 million, ay sinagawa po ng BCDA ni Secretary Dizon at hindi ng FISGOC. Ay isa pang issue rito sa FISGOC dito, mga kabayan, hindi po ito dapat ang naging organizing committee ng mga events, ng mga palaro diyan. Hindi po dapat ito kasi under the law, meron po tayong Philippine Sports Commission. PSC po dapat ang abala rito. Kaso hindi ko maintindihan bakit pinayagan ito ng administrasyon noon na isang private organization. Ito raw po ay pag-aari ni Alan Peter Cayetano, tong FISGOC na yan. Tapos nandyan din naman ngayon yung issues ng mga unliquidated. Kaya nananakot si Alan sa administrasyon. Pero yon ito muna. Sabi nito, sa panig naman ni Dizon, the issue
on SEA Games is the FISGOC issue. Registered sa SEC as NGO, organizing committee yan sa SEA Games. This involves the unliquidated expenses, patay, no, incurred by the organizing committee for the games. Mga kabayan. Disgrasya ito. Ang laking halaga niyan. Billion yan. Shit, plunder na plunder po. Diba? Plunder na plunder yan. Oh. Alam niyo, hindi ho kasi po pwede na yung issues ngayon ay doon lang po tayo tututok. Okay? Kailangan tutukan din yung mga nangyari noon. Lalo na yung mga nagkaroon po ng whitewash. Oh, dapat po ganun. Balanse. Diba? Balanse dapat. At sana ang taong bayan, kapag ka may bahid, huwag nang iboto. Diba? Kahit sino pa mag-endorso, huwag nang iboto. Piliin. Sana sa 2028, ganun. Piliin po natin ang Pilipinas. Okay? Pero pa, dagdag ni Dizon. Noong December 2021, ipinag-utos ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo ang dismissal ng kasong malversation of public funds laban sa kanya at ibang opisyal ng BCDA. Patay ka. Kasi si Alan Pierre Cayetano, never pa po itong naimbestigahan. Nagka-imbestigahan ng ombudsman. So, dumadalo lang siya dati sa investigation, naalala ko, diyan sa sa Senado. Dumadalo siya, nagpapaliwanag siya doon. Kaya sabi ni Dizon, there's no insertion of 10 billion by Alan. Ito yung binabanggit ko kanina. Yan. That budget item was a part of the 2019 national budget submitted by the executive to construct the facilities. Ibig sabihin, noong 2018, nag-submit si Duterte sa House of Representatives ng NEP, National Expenditure Program, or proposed national budget for 2019. Okay, so clear na ako diyan sa sa 10 billion insertion na yan. Hindi insertion. Okay? Ito pa yung proof. Ito pa nga, nabanggit pa nga ni Alan sabi niya, parang staff pa nga raw ni Loren yung nagsampa ng kaso. laban dito kay Dizon. Di ba talagang gago? Pero nagsampa ng kaso rito, si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Ito yung page dong yung dismissal. Wherefore, criminal and administrative complaints are dismissed for insufficiency of evidence. Diba? Oops. Lagot ka ngayon, Alan. Pero bago to, mga kabayan, merong binabanggit si Matibag na hanapin natin yung video na yan. Na doon daw po sa dito. Ito yata yung video na yon. Sa Taguig, meron ding ghost. Si Ping Lacson pala yon. Patay kayo ngayon. Di ba sabi ni Ping Lacson, dito kasi sinasabi na bakit hindi nag-i-investigate, di ba? Sa flood control, yun. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, relax lang. Ganon. Ginamit niya ngayon yun sa live niya. Sabi ngayon tuloy ni Ping Lacson, relax lang kayo. Nag-i-investigate kasi sila at meron din daw pong ghost project sa flood control diyan sa Taguig. Tapos ka ngayon, Alan. Yan po yung yan po yung panahon ng issue na yan kung saan congressman si Alan Cayetano. Alam mo naman noon, pagkakaalyado, 'di ba? Whitewash. Pati yung magnetic lifter, yon, iniimbestigahan rin po ng NBI yon. Pati ng alam ko pati ng ombudsman, nagot kayo ngayon. Sana nga noon pa napunta sa NBI sa gobyerno ni PBBM etong si Matibag. Malas kasi ng kabilang kampo, galing sa kanila yung si Matibag, hindi nila inalagaan. So, alam na alam yung mga mga baho nila nung sila yung magkakasama. Yan, dinawit lang si Vince Dizon? Opo. Ginawa siyang panakip butas.
Ang problema, yung wala namang kinalaman etong kay Vince Dizon yung mga unliquidated ng FISGOC, no, ng organizing committee ng palaro. And doon pa nga lang sa paglalagay ng FISGOC, no. Ayun nga rin sa isang narinig ko kay vlogcaster din, bilyon-bilyon yung napunta raw pong pera sa foundation ni Alan. Inalam ko nga kung ano yung foundation na yon, lang hiya, iyan pala yung FISGOC na yan at siya yung chairman. Tapos siya yung nangangasiwa sa palaro. Oh, that smells fishy. Smells fishy, di ba? Conflict of interest yun. Oh, lokong Alan ito. Okay, so ngayon, ito naman. Praise God. Opportunity mga musta. Aha. Quiet lang po kayo. Atin-atin lang to. Pero Okay. iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo lang ha. Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Wow. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito po. Teka, palitan natin yung video. Sa Malacanang, investiga Southeast Asian Mhm. at sa Malacanang, di kayo halata ah. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical Ito na yung doon nga tayo sa panakot nito, lintik na ito. Alam niyo ito kasi napupuna ko sa mga may problema sa corruption din. Kumakapit po sila sa flood control issue. Kung ano yung mainit na usapin, doon sila sumasawsaw. 'Di ba? Bakit? Para matabunan po yung kanilang baho. Para yung putik po sa kanilang kamay, luminis ang dating nila, yung imahe nila, pahid sila ng pahid ng pahid. 'Di ba? Oh. Mainam, hindi ko naman sinasabing manahimik sila sa mga issues ng lipunan. Pero yung bato ng mga akusasyon, 'di ba? Yun pala sila may baho naman din palang aalingasaw na kinakatakutan nila. Oh. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan Loka-loka. Na nagpakulay pa nga ng balbas, din ba napansin? Oh, ubanin na yung balbas niyan eh. niyo yung Southeast Asian Games of 2019, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama Eto na. na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Di ba? Parang ganito lang sinasabi ni Alan. Huwag nyo na kaming imbestigahan yung SEA Games na yan. Hindi rin namin pakikialaman ang flood control. Mananahimik na lang kami. Ay lugi po ang taong bayan doon. 'Di ba? Ako nga, ang inyong abang lingkod, hindi po ako pabor na pabayaan na lamang ang usapin ng flood control dahil hindi pa po lahat na-account, wala pa sa kalahati. Dapat yung mga nakakasuhan, 'di ba? Malinaw na pagkwenta mo yung hawak na perang na-assign sa kanya, magkano yung nawawalang pera. Pag tinotal mo silang lahat, dapat doon kumo-close na po doon sa halaga na 1.7 trillion na nawala. Mula ho ng panahon pa ng 2016 na nagsimula ang flood control projects dito sa Pilipinas. Noong panahon nito ni Pinoy, 2015, nag-start sila. Pero maliit lang yung halaga nun. Pero sa 2016, 'di ba, hanggang 2025, 1.7 trillion. Kailangan lahat po 'yun maimbestigahan. 'Di ba? Hindi pwedeng yung ito selected lang na taon. Aba. 'Di ba? Ibig sabihin, mayroong pagtatakpan kapag hindi pwedeng tumawid sa 2022, 2021, paatras, 'di ba? Mali po 'yun.
Nangyaalan, loko ka ha. Nananakot ka pa sa sa administrasyon ha. So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin Talagang nakakaibiyerna to si Alan Magsasabunutan talaga kayo ni Jinggoy pag nasa kulungan ka na. nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po tong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayong mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Wow. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang. Pero mga gawa mo, alam naman niya na naimbestigahan na po si Vince Dizon nung panahon pa ni Duterte. 2020 yata yun, na-file yung kaso, 2021, na absuelto. Alam naman niya yun eh. Siya ang hindi nasampahan ng reklamo kasi bata siya ni Digong. Ito namang si Vince Dizon, BCDA chair yata siya noon. Malayo po kumbaga sa lamesa ni Digong. Ay, nako, Alan. Investigahan natin lahat. Pero hindi Tama. naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsasona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay ng mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation. Katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Max. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing Diba? Di magpa-imbestiga ka. Yaming investigation kaysa ngalngalan mo ng NBI. misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president Hanip of the ng laglag BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, Diba? Intrigador si Alan Peter Cayetano talaga naman Okay, so eto, tingnan nyo ha. Ito yung yung sports complex, 'di ba? Ang ganda naman eh. Panalo naman talaga. Kaya lang may anomalya, maraming mga kumita. 'Di ba ang ganda? Dito ka ngayon lagot, Alan. Okay, doon po sa mga naghahanap naman, nagbabato ng issue na flood control ang investigahan, 'di ba? Ako, gusto ko po yung investigasyon din talaga ng flood control, gaya ng panakot nga ni Alan sa administrasyon. Pero tignan po natin bakit dapat po imbestigahan po paatras din mula 2025 hanggang year 2015 or 2016, imbestigahan lahat yan. Kasi noong 2020 umamin si Duterte. 'Di ba? Pagkatapos ng investigation nila Nonoy Andaya at ni Marcoleta tungkol doon sa flood control projects, mga ghost projects na yan, mga problema nila dyan sa project na yan, nung panahon na yon, billion din po ang pinag-uusapan doon. Diba? So ito March 3, 2022, bahaan po yan. Okay, ito naman year 2009. Okay, ito yung Ondoy. Tingnan nyo Ondoy noon. Pero ilang beses pong naulit ang mga malaondoy. Diba? Kapag kami mga habagat. 2018. Panahon ni Digong yan. Ito pa, Duterte officials insist a government prepared for Typhoon Ulysses amid
unexpected flooding. So November 16, 2020, ito yung nagpabaha ng todo-todo noon sa Metro sa Montalban, San Mateo, Rizal, dito sa some parts of Quezon City, Cainta, Marikina, mga nilubog nila sa putik dahil po naman nadagdag pang problema ng mga mamamayan noon, yung putik galing sa mga quarry diyan sa Montalban, Rizal, na kung saan nga nasangkot pa rin diyan itong si Mike Defensor. I don't know kung napanagot siya diyan o hindi. Di ba ginawa siya ni Gloria Arroyo noon na DNR Secretary? Ayun, kinalbo ang kabundukan ng Montalban, Rizal. Ito, September 15, 2018. Santa Ana, Cagayan. Di ba? So grabe rin naman yung mga bahaan nun eh. Ito, naging ganito rin po ang eksena noong 2020, 2021, 2022, 2023. Tuwing umuulan, lagi pong nagkakaganyan. Bakit? Dahil nga ang problema ron sa Cagayan, yung Cagayan River, lagi pong nasasubject ito ng mga quarry. Diba? Kaya nga lumawak ng lumawak yan eh. Kuha na lang ng kuha sila ng mga graba, ng mga buhangin. Di lumawak ng lumawak yung ilog, tapos hindi naman inaayos yung pinaka retaining o lagyan ng retaining wall na makatotohanan, 'di ba? Yung standard talaga para hindi lumalawak yung ilog. Hindi eh. Kaya palagi pong nagkakaganyan. Plus yung puno nila, yung kabundukan doon sa Cagayan, 'di ba? Nagkakanda panot-panot na. Wala naman silang ginawang action. Kaya nga sinasabi ko po mga kabayan, maganda, sige, yung hamon ni Alan, mag-imbestigahan kayo dapat ng flood control para maimbestigahan din yung 14,000 halos na flood control projects ni Duterte ng panahon nila. Kasi kung talaga pong ito ay totoo na epektibo, hindi po substandard, hindi po yan i-repair ng 5,500 flood control projects na reported ni PBBM nung SONA ng 2024. Hindi ko sinasabi na walang nakawang nangyari doon sa pera doon. Ang sinasabi ko nga, bakit po dapat pagka-project na sinabi, from nothing into something na makikita ng taong bayan na talagang may flood control project. Kasi hindi po flood control project kung repair lang. Di ba yun ang lumitaw sa investigation nila Amy Marcos? Lumitaw doon, patsi-patsi. Di repair. Ano yung ni-repair? Di yung existing. Bakit ni-repair ng DPWH yung existing? Dapat, kung ito po is within 5 years pa, dapat yung contractor ang tinatawag para mag-repair. Ayon doon sa standard, dapat inuulit yung mga ganyang substandard. Ba't hindi ginagawa? Kasi nga po gusto nila uli money-making. Diba? Sino ho napahiya doon? Pangulo natin, imagine, 3 taong pinabayaan niya yung pagtitiwala niya diyan sa mga taga-DPWH, pinaniwala siya na may ganoon ka ng ganitong kagandang proyekto, finak-check ng langit ang ating Pangulo. Napahiya. Inimbestigahan ni PBBM personally. Pumupunta siya sa mga probinsya, pati pala yung mga ilog-ilog, sinisilip niya yan. Hanggang nakita niya nga na talagang itong flood control na to, tinarantado yung pondo. Kung hindi po siya talaga, kung talagang sinasabi nila siya may kasalanan, hindi maglalakas ng loob yung mama na sabihin, ang kapal talaga ng mukha ninyo. Mahiya naman kayo. Mga walang hiya naman kayo. Di ba? Hindi niya magagawang sabihan ng ganun yung mga kongresista. Yung mga mambabatas natin, pati mga senador. Nung SONA niya. Tapos nagkaroon ng investigation. Di ba? Nagbuo ng ICI. Ngayon, yung tanong nila na bakit mga tawag dito, kalaban ng administrasyon, hindi mga taga-administrasyon daw yung mga nakukulong o hindi po sabi ni Reynaldo Jopia, bakit puro kalaban ng administrasyon ang nakukulong na ang daming kawatan sa admin naman ngayon, wala pang nakulong dyan, puro kalaban lang. Mga kabayan, Jinggoy Estrada po'y kaalyado, kay unit team yan ni PBBM.
si Bong Revilla, 'di ba, sa Alyansa. Prinomote pa namin nung kampanya 'yan. Tapos etong si Marcoleta sa Uniteam din noong 2022 pero nag-resign tapos nag-DDS, 'di ba? May nakukulong din naman pong mga kaalyado ng administration. So yung iba, ito nga yung sinabi ni Boying kanina. They're very close to filing plunder cases against Martin Romualdez. 'Di ba? Hindi ho kasi po pwede yung Duterte style, file ka ng kaso, then bahala na ang piskalya to determine the probable cause. Pagka walang na-determine na walang determination ng probable cause, tapos na ang usapan. 'Di ba? Pagka nagkaroon naman at nakarating ng korte, 'di ba? House-show naman yung mga ebidensya. I-final lang kasi ang kaso para for the sake of filing, 'di ba? Para lang mapasaya yung mga viewers. Ang problema, madi-dismiss naman 'yun kasi this is not how courts work. Kailangan solid ang ebidensya pag final ang kaso. Diyan sa mga sa mga pag-i-investigate, yung case build-up, umaabot po ng ng mga nasa 6 months mahigit ang pagbuo ng kaso. Naging madali lang naman ang kay Marcoleta kasi Marcoleta yung yung mismong ebidensya, sarili niya. 'Di ba? Hindi siya nagtatanggi. Inamin niya talaga. So sa iba, kailangan lalo sa flood control, hangga't maaari, walang trace yan, walang paper trail yan. So anong gagawin po na nag-i-investigate? Hahanapin nila yung trail. Talagang diligently kakalkalin nila yung mga records. Kaya ho nagtatagal yan. So hintay-hintay lang tayo. 'Di ba? Kailangan lang i-demand lang natin, wag nating tigilan, tutukan natin yan nang sa ganun hindi na ho maulit yung kawalang hiyaan sa flood control. Ganon din sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Imbestigahan na ninyo ang 2016 flood control scam mula ng binunyag ni Kong Andaya para magkaalaman. 'Di ba? Tukuyin na kung sino-sino mga mambabatas sa kasabwat ni Diskaya na 150 na mambabatas. Tama, hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita si Diskaya. Pinagsasalita na dapat yun. 'Di ba? Well, tingnan natin yung investigation na gagawin nila sapagkat sabi nga pahiwatig nga ni Ping Lacson, magkakaroon ng investigation. Kaya nga sabi niya, relax lang. 'Di ba? Kasi pati yung Taguig, meron din daw namang ghost. Okay, so pag-usapan naman natin